Evan, kahit delikado, maraming magsasaka dito sa Albay ang nakaasa sa loob ng permanent danger zone ng Mayon Volcano kasi nandun yung kanilang mga taniman. Hiling nila kapag kumalma na ang bulkan, sana payagan silang muling magtanim doon. Ganito sana kasagana ang aanihin ng magsasaka na si Johannes sa taniman niya sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Pero dahil sa napakakapal na ashfall mula sa Mayon, Naiko, wala na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe, yo. Wala na barang nangyari. Naiko, ya, di. Sabi mong, Naiko, may bugon. Hindi di pala na ko sa di inabot. Naiko, yan. Oh. Sumaswa, ora na. Pati suswa, ubos ralaya. Inabot talaga no may burger. Yan, Naiko yan. Ura na barang, maski suswa, ralaya ubos. nangamatay ang dugot pawis niyang tinanim ng ilang buwan. Nang lumo ako kasi nakita ko yung taniman ko na talagang dinaanan talaga ng mainit na abo. Napakahirap talaga. Kung iisipin mo yung gastos mo, yung pagod mo. Ang pamilya ni Lizelle, binubuhay din ng mga pananim sa danger zone. Mahirap po, ma'am, sa sobra. Mahirap po. Mahirap po na, sa sitwasyon po namin. Sabi na natin buhay, pero wala po tayong magagawa, ma'am. Kasi yun po talagang hanap buhay namin. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad para walang makalusot sa 6-kilometer danger zone. Bawal kasi ang anumang human activity doon gaya ng pagsasaka. May panukalang ordinansang pinag-aaralan ng provincial government. Pero sabi ng mga residente, hindi ganun kadali talikuran ang mga tanimang matagal nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kalimbawa po na may ibigay sila sa amin yung talagang kaya namin na magiging trabaho, baka po. Pero hindi po namin masasabi na hindi kami po babalik pa dyan sa Mayon. Kung talang ipagbabal, wala naman tayong magagawa. Pero ang problema lang, yung kahirapan, mas lalong lalala. Kasi kahit anong peligro, talagang pinipilit naming makapagtanim. Lugmok na nga sa pinsalang dulot ng ashfall sa taniman nila. Nangangamba pa sila ngayon dahil sa banta ng lahar kung bumuhos ang malakas na ulan. Gabundok na volcanic debris din kasi ang bumara sa Meisi Channel na pwedeng anurin ng ulan sa mga barangay sa paanan ng bulkan. May evacuation plan ng Albay Provincial Government para sa mga barangay na posibleng tumbukin ng lahar. Pinagbabawalan din nilang bumalik sa danger zone ang mga magsasaka. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi bababa sa 1,000 ektarya ng palayan at halos 200 ektarya ng iba pang lupang sakahan ang maaaring naapektuhan ng abo. Lagpas 13 million pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region ayon sa Department of Agriculture. Ivan, pangamba ng mga otoridad dahil sa pinsalang dulot ng ashfall sa kanilang agrikultura, baka tumaas po ang presyo ng gulay at bigas sa kanilang mga pamilihan. Yan ang latest mula rito sa Camaligalbay. Balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Bea Pinlac. Samantala, dead on the spot ang isang rider sa Davao City matapos bumangga sa nakaparadang truck. Patay din ang isang rider sa Coronadal City na sumalpok naman sa isang bahay. Narito ang report. Yan ang motor na big bike. Grabe gid ang damage no. Isa yakap. Animoy dinaanan ng bagyo ang bahay na yan sa barangay Taplan, Coronadal City. Resulta yan ng pagsalpok doon ng isang big bike. Base sa inisyal na investigasyon ng Coronadal City Police, hindi napansin ng rider ang pakurbang bahagi ng provincial road. Kaya siya nag-overshoot o lumagpas at nagdire-diretso sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Dead on arrival sa ospital ang rider. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Wasak gid ang motor. Sumalpok naman sa isang multipurpose van ang rider na yan habang nasa intersection sa Mandaue City, Cebu. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Base sa investigasyon, nakagreen ang signal para sa mga sasakyang magle-left turn. Noong mga oras na yun, nagtamo ng minor injury ang sumalpok na rider. Sa Mandaue City pa rin, dalawang motorsiklo naman ang nagsalpukan sa ilalim ng Magikay flyover. Pareho silang tumilapon.
Ayon sa mga otoridad, imbes na huminto sa stoplight, nagdire-diretso ang isa sa mga biktima. Sa Davao City, dead on the spot ang 76 anyos sa rider matapos bumangga ang minamaneho niyang tricycle sa isang nakaparadang truck. Sugatan ng 4 na ibang sakay ng tricycle, kabilang ang 3 taong gulang na batang babae. Ayon sa Davao City Police Office, nasiraan ang tricycle na bumangga ito sa truck. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver. Sinusubukan pang kunin ang kanyang pahayag, maging ang pamilya ng nasawing tricycle driver. Mas lumaki po ang posibleng maging dagdag presyo sa gasolina sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry sources, hanggang 5 pesos na ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. At sa mga gumagamit ng diesel, hanggang 9 pesos kada litro ang posibleng tapyas. Posible pang magkaroon ng pagbabago sa presyuhan depende sa magiging intervention o direktiba ng Department of Energy. Wala pang tugon sa ngayon ng DOE, bagamat naon ang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na posible ang malakihang rollback sa diesel at kerosene at price hike naman sa gasolina. Naglabas po na payag ang Manila Economic and Cultural Office o MECO tungkol sa insidente ng pananakit sa isang batang babae sa Taiwan. Anila agad sila nakipag-ugnayan sa pamilya ng biktima matapos ng insidente. Na-monitor din ang nila ang mga ginawang hakbang ng pamilya tulad ng pag-file ng statement sa Taipei Police, Prosecutor's Office at maging ang pagbisita nila sa Association for Victims Support. Kahit nakabimbing na nila sa korte ang kaso, tiniyak ng MECO na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamilya at handa silang magpaabot ng anumang tulong. Habang nakabakasyon sa Taiwan ng pamilya, balagtas, noong pong Abril, sinaktan ng isang lalaki ang 2 taong gulang na anak nang saglit itong tumakbo sa Taipei Main Station. Agad ding inaresto ang lalaki base sa report ng local media. Dumulog ang nanay ng bata sa MECO pero wala raw silang malinaw na sagot at commitment mula rito. Tuwing buwan ng Mayo, nagsasanib puwersa ang sining, kasaysayan at pananampalataya sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Ano nga ba ang mahaba at makulay na kasaysayang ito sa tradisyon ng ating bansa? Kuya Kim, ano na? Namukadkad ang ganda ng tradisyonal na kasuotang Pilipino sa prosesyong ito. Nagbistulan itong makukulay na bulaklak na pinaparada sa Kamaynilaan. Ito ang isa sa pinakainaabangang tradisyon sa Maynila tuwing Mayo, kung saan hinahabi ang kultura, kasaysayan at pananampalataya. Ang nagbabalik na Flores de Mayo, Dalisay at Halimuyak. Dito sa lungsod ng Maynila, naging matingkad na tradisyon. Nagsimula noong 1979. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Ngayong taong ito, 2026, pinagpasyahan na ibalik itong napakagandang tradisyon. Ang prosesyon nagsimula sa tinuturing na oldest premier hotel sa bansa, ang Manila Hotel. We were asked to dress up the sagalas with a base of white textile, color white. I tried to incorporate flowers on the designs of the clothes. This is something to be proud about. Sobrang nakakataos puso po na maglakad around the beautiful city of Manila with this beautiful gown. Nagsagawa rin ng isang fashion show for a cause. Mapupunta sa Young Focus, isang organisasyon na ang layunin ay tulungan ang mga kabataan sa Tondo. Bahagi rin ng proceeds mapupunta sa Children's First 1,000 Days Coalition na ang layunin naman ay matulungan ang mga mahihirap na ina at asanggol sa loob ng 1,000 araw. It was fun. This is our first time to experience this Flores de Mayo here. Kuya Kim, ano na? Ang Flores de Mayo, isa sa pinakakilalang tradisyong Katoliko sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Sa pistang ito, nagdarasal ng rosaryo mga deboto, nag-aalay ng bulaklak ang mga bata at dalaga at nagsasagawa ng prosesyon. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng mga Kastila. Dinala ng mga banyagang misyonero bilang bahagi ng pagpapalaganap noon sa debosyon sa mahal na Birheng Maria. May kaugnayan ito sa European tradisyon na May Devotions, kung saan inaalay ang buwan ng Mayo sa mahal na Birhen dahil ito ang panahon ng pamumulaklak sa Europa. Malaki rin ang naging impluwensya ng librong Flores de Maria na sinulat ng paring si Mariano Sevilla noong 1867 sa pagpapalaganap ng tradisyon sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Sa pagtatapos naman ng buwan, itong isa sa pinaka-inaabangan, ang Santa Cruzan. Ang parada o prosesyong ito hango sa kwento ni Helena of Constantinople o Reyna Elena at ang kanyang paghahanap sa banal na krus kasama ang kanyang anak na si Constantine the Great. Ito ang dahilan kung bakit may dalang krus ang Reyna Elena sa prosesyon.
Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.